Reason number 6, hindi lang isda o yamang pangkaragatan ang nais ng China sa South China Sea. Isa dito, langis. Noong 2014, 31 na geologists, mga nag-aaral ng komposisyon ng lupa, galing sa 10 mga bansa ang nagpunta sa South China Sea. Kasama sa grupo na ito ang 13 Tsino at 9 na Amerikano. Bakit walang Filipino? Tanungin niyo yung nanay ni Idut Aquino ng mga alipores niya. Anywho, kaya nagpunta ang mga Tsino at Amerikano sa South China Sea ay upang maghanap ng langis sa ilalim ng dagat. Kasama dito ang mga isla na Spratlys at Paracels. Sa pananaw nila, mayroong 18.7 billion tons ng langis at 498 trillion cubic feet ng natural gas ang mahahanap dyan ayon sa CNOOC, China's State-Controlled Energy Group. Aanuhin ng China ang langis? Mabalik tayo sa first video tungkol sa South China Sea. Ang China, ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Ang langis ay gagamitin ng China para sa enerhiya sa paggawa ng mga gamit na pang-export sa Estados Unidos, Europa, Japan at sa lahat halos ng sulok ng mundo. Ang langis ay gagamitin ng China para sa gasoline at diesel ng pinakamalaking merkado ng kotse at truck sa buong mundo. Ang mga kotse at truck na ito ay mga negosyo na nanggagaling sa Estados Unidos tulad ng Chevrolet at Ford, BMW at Mercedes-Benz ng Germany. Yang langis na yan sa South China Sea ay hindi lamang para sa Chino, kundi para sa buong mundo. Ano nakikita nyo sa ginawa ng China sa South China Sea? Sa karamihan ng Filipino, lalong-lalo na ang mga Idut Aquino followers na gamit ng emosyon, ang makikita dyan ay pananakop at paninira ng China sa South China Sea. Sa pamamagitan ng economics o business, ang nakikita ko dyan ay trabaho. Ang South China Sea ay trabaho at yaman para sa napakaraming Chino. Anong trabaho? Maghalukay ng buhangin, magtanggal ng bato, gumawa ng barko na maghahalukay ng buhangin, magtatanggal ng bato, pinturahan ng barko na maghahalukay ng buhangin, magtatanggal ng bato, pagawaan ng uniforme ng gumagawa ng barko na maghahalukay ng buhangin, magtatanggal ng bato, gumawa ng kasangkapan at materyales para sa barko na maghahalukay ng buhangin at magtatanggal ng bato, pagkain at inumin para sa mga naghahalukay ng buhangin at magtatanggal ng bato, at napakarami pang trabaho na dapat ang ibang trabaho ay napunta sa Filipino kung nakipag-usap ng maayos ang administrasyon ni Cory Aquino sa mga Chino noong 1986 o 1987. Yung dating Speaker of the House of Representatives at presidential candidate noong 1998 na si Jose de Venecia at ang kapatid niya na si Oscar, sinubukang kunin ang langis sa kumpanya nilang Basic Petroleum and Minerals Corporation. Kaso nalugi dahil walang investments. Sinubukan ulit ni Marcos na kunin ang langis. Kaso inalis naman siya. Tapos kinausap si Cory ng mga Chino. Wala rin nagawa si Ramos. Wala rin nagawa si Estrada, si Royos, sinimulan na makipag-usap sa Chino, hindi naman itinuloy. Si Noy Aquino ayaw rin gumalaw at kunwari pinalalabas na sinasakop ng China ang Pilipinas. Kaya nga nagka-leche-leche ang South China Sea at mga Filipino dahil sa kakulangan ng tinatawag na vision at economic strategy ng mga magagaling na mga pinuno ng Pilipinas. Tingnan niyo yung ginawang Palm Island sa Dubai. Ang halaga niyan, 1.5 billion at libo-libong manggagawa ang nabigyan ng trabaho at magkakaroon ng trabaho sa oras na matapos ito. Trabaho din dapat para sa Filipino ang paghango ng langis at yaman ng karagatan sa South China Sea. Kaso, hindi marunong mag-isip ang mga pinuno ng Pilipinas. Tapos sisisihin ninyo ang China. Dito papasok reason number 7. Reason number 7, hindi maghihintay ang China sa Pilipinas. Hindi maghihintay ang China at ang kanilang 1.3 billion na mamamayan kung ayaw makipag-usap ng mga pinuno ng Pilipinas. Mga pinunong walang pakialam sa pag-asenso ng mga mamamayang Filipino. Mga pinunong ang gusto lang sa Filipino ay pigain ang remittances ng mga overseas Filipino workers. Mga pinunong hindi ninanais na ungkatin ang yaman ng South China Sea para sa mga Filipino. Hindi maghihintay ang China kung nais ng mga Chino at mga Amerikano, Canadian at mga taga-Europa na German, Dutch, French at mga iba pa na ituloy ng China ang kanyang pagiging bihasa sa paggawaan at industriya. Bakit sila maghihintay? Kung ang mga pinuno ng mga Pilipino ay ayaw mag-isip, hindi ititigil ng China ang kanyang pag-asenso dahil lamang sa kabobohan, katamaran at kamangmangan ng mga pinuno ng mga Pilipino. Yan ang pag-unlad ng China at mundo. Kung ang mga Pilipino ay tuloy-tuloy na iboboto, mga kandidatong walang alam sa pamundong ekonomiya tulad ni Aquino, hindi titigil ang ekonomiya dahil lamang sa mga kabubuhan ng mga Filipino na bumoto sa mga idiot na literato. Tanungin nyo na rin ang Shell Philippines Exploration ng mga Ayala at ng Philippine National Oil Company na parehong nagmamay-ari ng Malampaya Gas Field. Bakit hindi nila ituloy ang paghango ng langis sa South China Sea kung ang Malampaya ay sinimula noong 2001? Bakit hindi nila kinakausap ang mga Chinese tungkol sa South China Sea mula ba noong 2001 na wala pang ginagawa na isla ang mga Chino? Reason number 8.
Chinese Navy movements. Ang paggalaw ng Chinese Navy sa South China Sea ay hindi upang sakupin ang Pilipinas. Ano ang gagawin ng China sa 100 million na Filipino? Igukulong tayong lahat, gagapusin tayong lahat at gugutumin hanggang mamatay. Sakit lang ng ulo at gulo ang makukuha ng China kapag sinakop ang buong Pilipinas. 1.3 billion na yung mamamayan nila. Daragdagan pa ba nila ng 100 million ang sakit ng ulo nila? Ang Chinese Navy movements ay para sa ekonomiya. Ang Navy, trabaho. Ang Navy, economics. Ang Navy, nagpapalago ng negosyo. Hindi na kailangang sakupin ng China ang Pilipinas. Bakit? Dahil marami sa mga Filipino ay may lahing Tsino. Subukan mo magpa-DNA test at para malaman mo kung taga saan sa China ninuno mo. Ang pinakamayamang mga Filipino, mga Chinoy, Chinese Filipino, hawak na ng Chinese Filipinos ang ekonomiya ng Pilipinas. May trade deficit ng Pilipinas sa China. Kung mas malaki ang kita ng mga Chino na mag-import sa Pilipinas, hindi na nila sasakupin ito at mangangalakad na lang sila. Wala pang gulo. Nasa Malacanang na nagpabayang mamatay ang 67 na Filipino sa mama sa pano, ang mga ninuro galing sa China at meron pa silang mga kamag-anak galing sa China. Alam rin ng Chinese Navy na hindi nila kayang 7th Pacific Fleet ng Amerikano. Bakit nga naman sila haharap sa digmaan kung ang bansa nila magkasosyo sa pandaigdigang ekonomiya? Sa 8 dahilan na ito, nalaman natin na nakikipagkalakal ng China sa mga naninirahan sa isla mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Nalaman natin na mas higit ang pangangailangan ng mga mamamayan ng China kaysa sa pangangailangan ng Pilipinas. At dahil sa dami ng mamamayan nila at sa laki ng ekonomiya ng China, mas higit ang nagagawa ng China sa pangmundong ekonomiya kaysa sa Pilipinas. Ito ang 8 dahilan kung bakit kailangan ng China ang South China Sea. At kahit anong gawin natin sa UN, at kahit mag-alboruto kayo sa Amerikano, hindi magbabago ihip ng hangin sa South China Sea. Dahil buong mundo ang problema ng Pilipinas dyan at hindi lang ang China. Sa susunod na video, alamin kung paano inuuto ni Aquino sa pagbibili ng armas laban kuno sa China. Si Benigno Aquino III ay mayroong mga kapangyarihan na hindi mahahanap sa ibang mga Filipino. Marami ang kapangyarihan ng isang Pangulo, ngunit may isang natatanging kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na magagamit upang tapusin ang sitwasyon ng Pilipinas at China sa South China Sea. Ang natatanging kapangyarihan na ito ay mahahanap sa Saligang Batas ng Pilipinas. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 12, National Economy and Patrimony, Section 2 states, the President may enter into agreements with foreign-owned corporations involving either technical or financial assistance for large-scale exploration, development, and utilization of minerals, petroleum, and other mineral oils, according to the general terms and conditions provided by law, based on real contributions to the economic growth and general welfare of the country. In such agreements, the state shall promote the development and use of local scientific and technical resources. Ibig sabihin nito, may kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas na magtatag ng kontrata upang bigyan ng pondo o kaalamang teknikal ng paghango ng likas na yaman ng bansa. Ang paghango ng likas na yaman ng karagatan ng Pilipinas ay hindi makakamit sa 1 taon. Ang paghango ng likas na yaman ng karagatan o ng Pilipinas ay hindi nakakamit sa 3 taon. Ang paghango ng likas na yaman ng karagatan o ang Pilipinas ay hindi makakamit sa 5 taon dahil kailangang suriin ang lugar na kinalalagyan nito. Ito yung tinatawag ng soil or geological testing. Kailangan magsaliksik kung kaya bang hanguin ng likas na yaman na ito ayon sa kakayahan ng pangkasalukuyang technology at makinarya. Ito yung tinatawag na feasibility study. Kailangan magsaliksik kung ano mga kagamitan ang kailangan, kung paano kukunin ng pondo o nagagastusin upang hanguin ng likas na yaman na ito, at kung kikita ng pera kapag nahango na at nabenta ang likas na yaman na ito. Ito yung tinatawag na business plan. Kasama rin sa pagsasaliksik na yan ang kaalaman kung gaano katagal ang panahon ang kailangan at kung ano ang mga makinarya, teknolohiya, kasangkapan at kakayahang pantao ang gagamitin upang hanguin ng likas na yaman niyan. Ito yung tinatawag na Project Management Plan. Ibig sabihin, yung tinayo ng China na isla sa gitna ng South China Sea ay isang proyekto na inabot ng halos 30 taon upang maipatupad. Yung teknolohiya, yung kagamitan, yung pondo at yung kakayahang pantao na ginamit ng China upang gawin ng isla sa gitna ng South China Sea ay ayon sa planong nagsimula noong mga 1980s o 1990s. Dito magtatagpo sa South China Sea ang kakayahan ng China na gumawa ng isla upang kunin ang langis sa ilalim ng dagat. At ang kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas na gumawa ng planong upang kunin din ang likas na yaman na nasa South China Sea. Sa nakalipas na 30 taon, 5 tao lamang sa buong populasyon ng 100 million na Pilipinas ang may kakayahang payagan na hanguin ang likas na yaman sa South China Sea upang pakinabangan
ng mga mamamayang Pilipino. Uulitin ko para maliwanag, 5 tao lamang sa buong population na 100 million ng Pilipinas ang may kakayahang payagan na hanguin ang likas na yaman sa South China Sea upang pakinabangan ng mga mamamayang Filipino. Ang 5 mga taong ito ay si Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo at Benigno Aquino III. Sa nakalipas na 29 na taon, si Cory at ang anak niyang si Noynoy ay natatanging mag-ina na may kapangyarihang payagan na hanguin ang likas na yaman sa karagatan ng South China Sea upang pakinabangan ng mamamayang Filipino. 2 tao sa 5 na ang kapangyarihan ay nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas. Ang natatanging kapangyarihan ni Noynoy na wala sa kanyang ina ay kaalaman na mula pa noong 1986, alam na ni Noynoy na nakikipag-usap ang China sa gobyernong Pilipinas upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Nung maging congressman si Noynoy noong 1998, alam niya na nakikipag-usap ang China sa gobyerno ng Pilipinas upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Nung maging senador si Noynoy noong 2007, alam niya na nakikipag-usap ang China sa gobyerno ng Pilipinas upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Nung maging pangulo si Noynoy noong 2010, alam niya na nakikipag-usap ang China sa gobyerno ng Pilipinas upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Pangulo si Noynoy mula 2010, 2011, 2012, 2013 hanggang 2014 at hanggang 2016. Wala siyang ginawa upang makipag-usap sa China upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Ang totoong storya, nakipag-usap at nag-abang ang China ng 25 taon upang maging kasosyo ang Pilipinas sa paghango ng likas na yaman sa South China Sea. Alam yan ng Shell Philippines at mga Ayala. Kaya nga nila ginawa ang Malampaya. Alam rin ng Chevron Corporation at Philippine National Oil Company na kasosyo sa Malampaya. Mula po noong 1992, alam nilang mayroong langis, gas at iba pang likas na yaman sa South China Sea. Pero hindi sila nagtayo sa Spratlys at Paracels dahil alam ng mga British at alam ng mga Amerikano na hahanguin ng China ang likas na yaman ng South China Sea para sa kanilang mamamayan. Alam ni Gloria Macapagal Arroyo na dapat hanguin ang langis sa South China Sea. At alam rin niya na dapat gamitin ang investments ng China upang magbago ang infrastructure ng Pilipinas. Alam rin ng bilyonaryong Filipino-American na si Lloyda Nicolas Lewis nagsalita sa harap ng kamera noong 2012 at sinabing sa Pilipinas daw ang likas na yaman ng South China Sea. Nakapagtataka ko ang Shell Philippines na pagmamayari ng mga negosyanteng British, Dutch at mga Ayala at ang kumpanyang Amerikano na Chevron Corporation kasama na si Gloria Macapagal Arroyo at ang Filipino-American na bilyonaryo na si Lloyda Nicolas Lewis ay hindi pinakikialaman ang South China Sea dahil alam nilang nais hanguin ng China ang langis at likas na yaman dito. Ikaw namang pinakamakapangyarihan sa lahat na Filipino ay tinalikuran ang China. Ito ang panguto ni Noynoy Aquino. In other words, pinayagan ng nanay ni Noynoy at mga alipores na nanay niya na pasukin ng South China Sea ng Shell Philippines, ng British, Dutch at mga Ayala at mga kumpanyang Amerikano sa Chevron Corporation upang bigyan ng trabaho ang mga Filipino at nakapagdulot na ng halos 1 billion taon-taon para sa Pilipinas mula nang simulan ang Malampaya Gas Field noong 2001. Punit pagdating sa mga Chino, ayaw makipagsosyo ni Noynoy kahit alam niya na pakikinabangan ng mga mamamayang Filipino ang likas na yaman ng South China Sea. Ayaw makipagsosyo ni Noynoy sa China dahil ayaw niyang gamitin yung daan na pakikipag-usap sa China na itinatag ng teacher niyang si Gloria Macapagal Arroyo. Iniisip siguro ni Noynoy na hindi niya itutuloy ang sistema ni Gloria na pakikipag-usap sa China dahil sa corruption na nangyari sa North Rail Project at yung National Broadband Network. Sa mga tuwid, makalipas ang 25 taon noong 2010 na maging Pangulo si Noynoy Aquino at siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas. Wala siyang ginawa upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea para sa kaunlaran ng mamamayang Filipino. Haharangin ni Noynoy ang China mula 2010 at palalabasin na sinasakop tayo. Tapos ang gagawin ni Noynoy ay magpapadala ng alipore sa United Nations Tribunal para paalasin ang China sa South China Sea. Kahit alam niya na nag-aabang ang China mula pa noong 1986 upang makipagsosyo sa Pilipinas sa yaman ng South China Sea. Tapos, palalabasin ni Noynoy at ang kanyang mga alipore sa Camp Aguinaldo na kailangan ng modernization ng Philippine military. Kahit alam ni Noynoy na mas higit ang pangangailangan ng edukasyon, lalong-lalo na ng mga kabataang Pilipino at infrastructure projects sa buong bansa. Higit sa lahat, uutang si Noynoy sa Japan ng 3 bilyong dolyares para kuno sa infrastructure projects sa Pilipinas. Utang na gagamitin niya upang ibigay sa MILF sa Mindanao sa pagpapatupad ng Basic Bangsamoro Bill. Si Benigno Aquino III ay mayroong natatanging kapangyarihan na wala sa kanyang ina.
wala sa 99,999,999 na Filipino. Magmula pa noong 2010, si Benigno Aquino III ay may natatanging kapangyarihan na itigil ang problema na namamagitan sa Pilipinas at China sa South China Sea. Ginamit ni Aquino ang kapangyarihan ito upang utuin ang bansang Pilipinas para palabasin na sinasakop tayo ng China. Yan ang laro ni Idiot Aquino. Gustong mag-invest ng China sa Pilipinas, ayaw ni Aquino at harang ang ginagawa niya. Harangin ang China at palalabasin na sinasakop tayo ng China para sa military ng Pilipinas na walang patutunguhan at gulo lamang sa pagitan ng China at Pilipinas ang kanyang ginagawa. Tapos, uutang sa Japan at ibibigay sa MILF para sa basic Bangsamoro Bill. Sa halip na kabutihan ng ekonomiya ang iniisip ni Aquino, gasos, utang at harang ang kanyang nalalaman at ginagawa. Kung itinuloy ni Aquino ang pakikipag-usap sa China tungkol sa South China Sea nung maging Pangulo siya noong 2010, sa nakaraang 5 taon mula pa noong 2011 hanggang 2016, posibleng dose-dosena o daan-daang Filipino na dapat ang nabigyan ng trabaho upang hanguin ang likas na yaman ng South China Sea. Yung mga naguhukay ng buhangin at bato sa islang ginawa ng China sa South China Sea, dapat mayroong mga Pilipino nagtatrabaho doon kung nakipag-usap si Aquino sa China noong 2010. Sa katunayan, sa Middle East ngayon, dose-dose ng mga engineer na Filipino at daan-daang manggagawang Filipino ang nagtatrabaho sa oil rig at oil fields tulad ng Malimpaya. Sa halip na dagdagan ni Aquino ang Malimpaya at magdala ng 1 billion kada isang taon galing sa kita ng natural gas tulad ng Malimpaya, hinarang ni Aquino ang China sa paghangon ng langis sa South China Sea. Sa buong mundo at sa lahat ng developing countries, ang Pilipinas lamang sa ilalim ni Aquino ang naglulustay ng pera para sa armas. Sa halip na gamitin ng pera ng bayan upang ayusin ang infrastructure at pagandahin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas, pinayaman ni Aquino ang mga nagtitinda ng armas sa Israel, armored personnel carrier galing Belgium, barko sa Japan at USA, eroplano sa South Korea at helicopter sa Canada para raw sa modernization ek-ek ng military ng Pilipinas. Ito ang pang-uuto ni Benigno Aquino III at kanyang Idiot Aquino followers sa Pilipinas tungkol sa South China Sea at China. Sa susunod na video, may bonus tayo para sa Armed Forces of the Philippines. Alamin ang ibig sabihin ng modernization at economics ng military sa Pilipinas.